Dito naman po sa nangyayari po sa atin, dito po sa ating tinatawag na oil deregulation law ay napakalungkot po talaga. Talaga pong apektado po ang transportation po dito. Kaya po talagang hindi na namin alam kung ano pa ang dapat namin gawin dito sa problema na itong pinapasan lahat ng transportation, maging ma-modern man o maging traditional. Hindi nga namin alam kung anong law pa to ang dapat gawin namin eh. Kahit siguro anong law ang ilagay nila, kung ang mamamahala talaga ay mga malalaking kumpanya, eh wala din po talaga mangyayari. Talaga pong babaksak at babaksak na po ang transportation at maaari po lumipat na rin po kami sa EV vehicles. Ngunit ang pinoproblema naman namin po ay ang kuryente kapag kami ay lumipat sa EV vehicle. Kaya maaaring mawala na ho talaga o mamatay na po ang transportation dito sa Pilipinas. Lalo ho sa mga modern jeep, talaga pong wala na pong driver na pumapasada sa taas ng krudo, sa taas ng maintenance, sa taas ng babayaran sa bangko. Ang matitindi pa ay talagang yung lubog ka na, nilulubog ka pa ng bangko na kapag hindi ka nagbayad, yung interest nila, i-interestan pa uli. Sobrang sakit na po para sa amin. Although, katwiran nila, negosyo ay negosyo nila. So wala tayong magagawa ron. Pero kung talaga pong wala na magagawa, tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng krudo at hindi na nila may ibabalik sa dati, maaari na pumamatay po ang transportasyon, lalo po ang mga modernong sasakyan na proyekto ng gobyerno na kami ay talagang sinubo dito sa sitwasyon na to, ay maaaring bumitaw na po. Totoo naman po na talagang baksak na ang ano ng transportation dito. Sa dami rin po ng mode of transportation, talaga pong wala na pong mangyayari. Itong mga bangko naman na ito ay talaga hong wala rin hong patawad sa pag-interest ng pag-interest. Kung tutuusin po, dapat sila ang unang tumulong. Pero wala po Talaga pong masyado nila kaming binaon. Hindi na makakabayad ang mga nag-modern jeep. Kaya po yung iba po bumitaw na, inano na po, sinuko na lahat. Kung mapapansin nyo, totoo naman yung sinasabi na sa ibang balita na talagang baksak ang transportation ng modern jeep. Kaya siguro po sa susunod na interview sa amin, baka isa na rin po kami sa mamawala sa NCR. Dahil nga po sa taas sa krudo, umaayaw si driver, sa taas ng maintenance po namin, hindi na rin namin po kaya. Kaya po talaga itong pagtaas ng krudo, napakalaking epekto po sa lahat po ng mode ng transportation. Katulad kung tumaas po ang krudo, hindi po nakakabayad ng sapat ang mga transportasyon na nag-modern jeep. So ngayon, kumuha tayo ng moratorium na hindi mo na kami magbabayad, puro interest lang muna or sometimes hindi talaga nakakabayad. Ang ginagawa po nila, yung interest ginalagay nila sa principal. So lumalaki yung principal. Ganun po ang nangyayari. So yung interest nila nilalagay sa principal, hindi ka matatapos. So, akala natin nakakatulong kasi hindi mo na tayo nagbabayad mula nung tumaas ng Marso, ang diesel tumaas. Nawala ko talaga ang driver. Wala po talaga bumabiyahe dahil sa taas nga po. Hindi rin kakayanin ni driver, hindi rin natin mapipilit. So, ang nangyayari po, hindi ka nakakabayad, so hindi sila papayag na hindi ka magbayad. Yung interest, ipapato nila sa principal, hindi ka matatapos. Kasi hindi kami tinulungan ng gobyerno. Although nagbibigay sila ng subsidy, pero hindi naman subsidy ang kailangan ng tao ng mga kooperatiba at korporasyon, kundi tulong na ibaba ang krudo, na ayusin ang LPTRP, ayusin ang route rationalization, bigyan ng bilang ang bawat jeep. Masakit ho sa loob namin na kami nag-modern jeep, ay talaga po, kami po yung na-phase out. Iyon po ang pinakamasakit, na kami pa ho yung nagkautang. Kami pa ho yung nawala sa sirkulasyon. Yun lang po ang masakit. Na gusto namin pagandahin ang mode of transportation sa Pilipinas, pero I doubt it na mangyayari pa po. Konting-konti lang po yung nagtagumpay. Sa totoo lang po, ilalabas ko na yung totoo, ang lihim ng modernization, ito na po yun. Ito na po talaga. Failed po. Baksak po. Talaga napabayaan kami ng gobyerno. Kung sana makakarating po sa ating presidentes, talaga pong lubog na po ang transportasyon. Kayo na lang po ang pag-asa namin na makita nyo at matulungan nyo kami. Lalo ang mga driver. Kasi po talaga pong hindi na nila alam kung ano pa gagawin biyahe dahil sa sobrang taas ng kuto. Ang hinihiling namin, ibalik ang service contracting, pero sana po sa ngayon ay masama din ang computers para sa libreng sakay. Kahit may oras lamang. Kasi malaking tulong ito. Kapag tuloy-tuloy pa rin po ang pagtaas ng diesel o ng gasolina,
maapektuhan na po ng gusto ang ating mga driver, operator at commuters. Maaari po hindi na po kami magsibiyahe, maaari na namin surrender na lang po namin ang aming mga modernong sasakyan. Yun po, at sana po patulungan nyo kami na natingnan nyo naman kami sa larangan ng transportasyon. Maraming salamat.